saklap na mapi sa kulawang malipi. Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lang ng kasama ko si ama. Imagine, bilisan mo na riyan. Bakit po ama? Malayong ating lalakbi. Kailan huwag tayo magpatay-patay. Mahalaga ang ating sasabihin. Nagugulan ako sa ama. Kaya na ka pa nang mabadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Kaya 9 na taong gulang na. Sa edad mong yan, dapat makahanap ka na ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay para sa matatanda lamang. Abat ang batang ito. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakahanap ka na ng iyong mapapangasawa ay magsasama agad kayo. Ganun po ba yun? Oo anak, ganun iyon. Tayo ay nabibilang sa tribong Borinchi at kailangan makahanap ka ng mapapangasawa mo sa tribong Meri. Bakit sa tribong Meri siya kailangan mo muna? Hindi naman yan ang ating tribo. Pasensya ka na anak. Malaki ang atraso ko sa tribo. Kaya't sa ganitong paraan, ako'y makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba ama, sa ating gagawin ay kakalimutan lang nila ng ganun-ganun na lamang? Sa katotohanan, hindi ko alam. Pero mas mainam na gumawa ako ng paraan kaysa sa wala. Sige po ama, kung yan po sa tingin niya tama. Ngayon halika na, tayo maglalakway na. Tingnan mo na, pahinga muna tayo dito. Mabuti po yan ama, gagulugarin po po ng paligid. Saglit! Mag-iingat ka at huwag ka masyadong magpapakalayo. Opo ama. Ay naku, kaya ang plano ni ama. So kayo makahanap ng asawayan ko dito sa kagubatan na ito. Saan? Ano nga asawayan ko dito, isang tigre? Imposible namang walang tao dito. Nakakainit naman. Tapos na kayo magpahinga si ama. Kabalik na nga lang. Bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Matawad, hindi ko sinasadya. Satan ka ba? Bitawan mo ko! Magnanakaw! Isayaw mo ako sa gitna. Huwag ka maingay, wala akong gagawing masama. Bitawan mo ko! Tatanggalin ko ang pagkakatakip sa iyong bibig. Basta mangako ka na hindi ka mag-iingay. Paano kita paniniwalaan? Eh hindi naman kita kilala. Kaya hindi mo ko kilala, kaya ko patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Aba, paano mo patutunayan? Sige nga. Basta hindi mo ako pagtatawanan. Sasabihin ko sa iyo ang tunay. Tingnan natin. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Kala ko ba di ako tatawa? Eh bakit ikaw yung tumatawa? Ito na, handa ka na ba? Kanina pa, ang bagal mo naman. Nais ko sanang ikaw ang babaeng mapapangasawa ko. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ko no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, kaya ka ba? Ganon-ganon lamang ba iyon? Alam kong mahirap mo kong paniwalaan, pero hayaan mo kong iparawan sa iyo. Kasama ko si Eda at pupunta kami ng Meri upang bumili ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang napili ko. Ikaw ang pinili ko. At ikaw ang inibig ko. Anong meron sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Hindi ko rin alam. Ikaw ang binigyan ng pagkakataon. Ikaw ang nakita ko. At hindi naman porket ikaw ang pumayag ay tayo papakasalin mo. Hindi ko malaman kung ano ang dapat mo sabihin sa iyo. Pero, sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong napaligay. Kasama mo hindi ka magsisisi sa iyong desisyon sinta. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang araw na mamumuhay tayo sa isang mundo. Magkatuwang nangarugain ang ating mabuti na anak. Tagal pa iyon. Oo, pangako babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si ama.
Ayun na si Ama. Ama! Ano? Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babae na pili ko. Si Borky po. Kamusta po kayo? Pero, pasensya po sa pagdesisyon ko nang hindi napapaalam sa inyo. Pero, buo na po ang loob ko sa aking ginawa. Sana ay maunawan niyo po ako. Sino ba naman ako para hindi sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Buhay mo naman na nakasalalay diyan. Ikaw, Iha, sumasang-ayon ka ba? Opo. Kung gayon, kung handa na kayong dalawa, kung buo na ang desisyon niyo, halina kayong dalawa at kausapin natin ang magulang mo, Borky. Ikaw na ba yan, ate mo? Mga kutay-tay ito pa rin. Imogene, bumalik ka. Gaya ng aking pangako, babalikan kita. Ngayon, handa na kitang pakasama ang mag-isa. Diyan ka lang